Kaibigan, depressed ka ba? Kung ganon, makinig ka. Meron akong i-share sa iyo 3 bagay na kailangan mo gawin. Are you ready? Now, meron tinatawag na clinical depression. Please get help. Tumawag ng doktor, tumawag ng psychologist. Kailangan mong gawin yan. And lahat ng sasabihin ko makakatulong. Are you ready? Here we go. Merong isang propeta sa lumang tipan. Ang pangalan niya si Elijah, na depressed siya. Sa sobrang depression niya, naging suicidal. Grabe ko. Grabe, nakakagulat. Pero ibig sabihin ganito lang. Lahat tayo pwedeng ma-depress. Hindi ibig sabihin makasalanan ka, malayo ka kay Lord. Hindi. Lahat ng tao pwedeng magkaroon ng depression. Nagkaroon ako ng depression many years ago. Kinikwento ko lagi yan. Para sabihin sa mga tao, wag mo ikahiya na depressed ka. Ay nako, kailangan mo humingi ng tulong. Aminin mo yan. Napakahalaga. Are you ready? Here we go. Number 1. Si Elijah, he did this. Feel your feelings. Bakit? Kasi kailangan aminin mo, tanggapin mo na bakit ganyan? Parang ang lungkot ko. Parang wala akong pag-asa. Nawawalan ako ng pag-asa. Tapos ang lungkot ko. Parang ito nangyari sa akin nung na-depress ako. Paggising ko sa umaga, parang may ulap na madilim. Tapos walang saysay. Ayokong bumangon sa kama. Tapos kinabukasan, ganun rin ang naramdaman ko. Tapos kinabukasan, ganun rin. Alam mo, 4 na buwan yun. Araw-araw. Feeling ko ayokong bumangon, ayokong kumilos. Gusto kong nasa kama na lang ako. Depressed pala ako noon. Bakit? Kasi ang dami-dami kong problema. Tapos namatay pa yung nanay ko. Nagkasabay. No? Anyway, I just want you to know, the first thing you've got to do is feel your feelings. Ibig sabihin, ganyan ang feeling mo eh. Feel it, pero sa harapan ng Panginoon. In the presence of God, aminin mo, tanggapin mo, Lord, ito yung nararamdaman ko. Hindi lang yon. Punta ka sa mga safe friends. Ito yung mga taong hindi ka huhusgahan. Hindi sasabihin, ay, depressed ka? Talaga? Ang hina ng faith mo. Yung mga ganun, baka hindi ka nagdadasal. Iwasan mo yun, mga taong yun. Punta ka sa mga kaibigan, natanggap ka, makikinig lang. Tapos sasabihin, basta, I'm here for you, Makikinig, magdadasal. You need those kinds of family people and family friends. Kung wala kang ganun, tawag ka sa mga counselors natin. Punta ka sa Facebook, LOJ Pastoral Care. Hanapin mo yon and you'll be able to call up and talk to them. Ask for prayer, ask for advice. Okay? Number 2, after feeling your feelings, bless your body. Brother Bo, bless your body. Ano yun? Kasi basahin mo. Grabe yung kwento ni Elijah. Sobra. So si Elijah, sinabi niya, take my life. I'm no better. Ganyan. Basta nasa Bible. Ito pa. After that, alam mo ginawa ni Lord? Pinatulog siya. Tapos pinakain. Nasa Bible. Pagkatapos nun, after kumain, matulog ka ulit. Bakit? Alam mo minsan, depressed tayo. Ganito eh. Kasi yung mind natin, pagod. Pero hindi lang yung isipan natin. Pati yung katawan natin, pagod na pagod. Bakit? Burnout, fatigue, overexhaustion. Kaya pahinga mo lang yung katawan mo. Very important yan. Hindi lang yon. Baka sasabihin mo, sige, matulog na lang ako. Hindi. Yung kwento ni Elijah, pinalakad siya after tulog, kain, tulog. Tapos pinabangon ni Lord. Tapos, maglakad ka. Papuntang Horeb. Alam mo, ang paglalakad under the sunlight, sobrang nakakatulong sa mga depressed, sa mga sobrang lungkot. Kasi yung sunlight, kailangan ng katawan natin, tapos gumagalaw ka pa, fresh air, all of that is so important. Pangatlo. Ano yung number 1? Feel your feelings before God and before safe people. Number 2, bless your body.
Number 3. Kumbaga, tulog, kain, exercise, walk around, underside. Ito yung number 3. Are you ready? Follow your faith. Ibig sabihin, feel your feelings, pero do not follow your feelings. Follow your faith. Kasi ang feelings sasabihin, give up, sumuko ka na. Sasabihin ng faith mo, go up, get up. Di ba? Yung feelings mo ang nagsasabing, you're a nobody. Wala kang kwenta. Pero yung faith mo ang nagsasabing, you are a somebody. Anak ka ni Lord. Grabe. Yung feelings mo, yan ang nagsasabing, ay, naku, wala ka ng pag-asa. Kasi ang problema mo, higante. Ang laki-laki ng problema mo. Pero ang faith mo, ang pananampalataya mo, ang nagsasabi, mas malaki si Lord sa problema mo. God is bigger than your problems. Humingi tayo ng tulong kay Lord. Are you ready? Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo, Lord, Ikaw ang aking pag-asa. At sinusuko ko sa iyo ang aking mga problema. Kumakapit ako sa iyo, Lord. Kumakapit ako sa iyo, Panginoon. Turuan mo ako anong gagawin ko. Thank you, Lord. Thank you so much. I am your child at kasama kita araw-araw. God is with me. Amen and amen. Woo! In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ang sarap magdasal. And I want you to this whole week, we're going to be talking about hope, pag-asa. This whole week's a full tank, no? So keep on watching. Tsaka, I'm inviting you, if you're working on your finances, iniisip mo, paano ba mag-grow? I'm inviting you to my seminar kasi I'm also a finance teacher. October 16, ang title ng seminar, Smart Couples Game Plan for Financial Success. And that in the description, nandun yung link, paki-click, you'll find out more about it. God bless you. I will see you tomorrow.